Sabi ni Pangulo, doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan ba, hindi naman maniwala sa patayin. So, tuloy-tuloy lang yung investigation. Bakit naman yung hindi ko alam sa kanila. Kasi para sa akin, ihiti mo naman to, kinakailangan malaman, higit sa lahat, kailangan talagang tigilin. Isa pa, maliban pa sa sinabi ng ating Pangulo doon sa Vietnam, maliwanag doon sa sinabi ng COMELEC ni Chairman Garcia na itong mga pirma valid pa rin, walang expiry date. So, ibig sabihin, pag dinesisyon nila na sa 2025, halimbawa kung may nagpanahon na, pwede na naman gamitin yung mga pirmang na likom at pinagbayaran. Tapos, 2026, malayo pa yung 2028, pag gagamitin at re-recycle yung mga pirmang yan. Tama ba yun? Kailangan tapusin na itong PI na to kasi it's a political and it's a peking initiative. Dapat tigilan na yan. Alamin natin kung talagang itapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tamang pamamaraan, diretso, i-konsulta sa taong bayan, alamin yung mga issue at ang proseso. Ang liwa-liwanag naman doon sa author pa, ang ponente ng Lambino, si Justice Carpio, wala raw pag-amyenda ng Santiago case sa sinulat niyang Lambino. Ibig sabihin nun, yung Santiago na nagsasaad na hindi sapat ang batas para ipaliwanag yung PI process, talagang naghahari pa. Ibig sabihin, kailangan muna magpasa ng batas kung saan maliwanag ang proseso ng PI. Hindi itong bara-barang basta-basta na mga kung sino-sinong opisyal, pinipilit ng tao, sinusuhulan pa ng ayuda, hindi talaga valid yun.
galit sa kanya. Wala namang galit doon, hindi namang personal, wala namang gano'n. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuno dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Pag gagawin natin sa testimonya ni Mr. Oñate, hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Yan ang problema. Kung sino nakakasira sa administrasyon ng Marcos, siyempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako kung tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, hindi rin ako uuro. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nag-umpisa. Kunwari, alam ng tao at People's Initiative. Bakit tayo nilin lang? Kanluloko na to eh. Tapusin mo na yung PI. Otherwise, it has no meaning whatsoever. Palagay ko, I mean, I think there's a great waste of political capital which arguably can never be recovered again. Bakit? Para ke? Para kanino? Pero sabi, pinag-aaralan pa, hindi pa maliwanag. Tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, inamin niya yung mga pirma, hindi pa tapos dahil valid pa sila at pwede pang i-recycle, gamitin sa susunod na panahon. Walang expiry date eh. Habang nakatambak yan at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin at gagamitin yan. Ang layo pa kaya ng 2028. Sabi nga, hindi daw pwede sa 2024. Malabo daw sa 2025. Abay, may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Magkahapon sa PBBM, just ako, sabi na about AI, we don't know yet, but I think as of now, People's Initiative is very good anyway. But it is not. I don't know if that's still one of the... O yun, isa pang problema yun. Una, I don't know. So, hindi pa sigurado. Walang kasiguraduhan. Kasi pag-aaralan pa ng kanyang mga legal consultants. Ikalawa, may binanggit siya, na palagay ko, totoo naman, na PI is continuing. So, walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Diba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Ano yun ba? Do you need to encourage him more? Really? Kasi parang kahit si Paulo, hindi siya sure tapos na yung PI ba? Ano kung dapat gawin yung Senate? Well, yun nga, ang mauuna dyan, talaga yung COMELEC. Dapat liwanagin nila anong gagawin sa mga pirma na pinasa. Kasi kahapon, walang kaliwanagan. Talagang inamin na pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Pwede pang i-recycle yan sa bagong inisyatibo. So, hindi pa siya patay. Hindi pa siya linibing, ika nga. Wala, hindi pa sigurado, di ba? Kasi manggagaling sa COMELEC yan, kung anong gagawin. Kaya kami, ayoko nang mauwi sa pagsandahan. Nakakatawa nga, hindi pa tapos yung hearing, may statement na sila lahat, may press ko na. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga congressman. Natatawa nga ako eh, kasi hindi pa kami tapos eh. Andyan na eh, banat na ng banat eh. At nagkakamot nga ako ng ulo. Sabi ko, nakakatawa kayo ha, wala naman akong binanggit na pangalan ha. Bakit lahat kayo naglulundagan sumasagot? Kaya, ewan ko, baka may feeling demonyo dyan, may feeling kapal mooks, ewan ko. Natawa naman ako. Inamin niya inamin kasi niya na
bahay ni speaker, tapos lahat ng dokumento, kinuha daw nila doon. Tapos, andun kasi yung mga papeles, di ba? Hindi lang pagkain, hindi lang mismo ang party. Tapos, kompleto, sina Congressman Saldico, lahat ng iba. Nakakatawa nga eh. Kaya lang, eto nga, nagtawanan na yung buong plenary. Pero sa akin, tuloy-tuloy lang tayo at sana sa Davao makakuha tayo ng higit pa mga testigo, mga sinumpaang salaysay ng iba't ibang pinilit na pumirma rito. Isa pa, kailangan pa natin ng isang hearing kasi importante masyado yung Attorney Anthony Abad. Kinakailangan itong pangalan na nasa ibaba ng form ay magtestigo rin para malaman natin. Kilala naman natin siya pero nung dati madali naman kausap yan pero mukhang nasa abroad. So aabangan natin na pagdating niya, kausapin na lang natin kung ano. Well, nakikinig naman ako sa lahat. The hearing is ongoing. I'm not about to draw conclusions right now. Although I think it's become apparent to the public that Congress is somehow involved. Well, napakalaki ng halagang 55 million para sa isang TV ad. At nakakatuwa dahil cash daw ang dinala. Balik na naman tayo sa 55 kilos. At eto nga, hinihinga natin ng resibo, wala naman resibo, donor stocks, wala naman donor stocks, ayaw naman ipagtapat kung sino yung ibang donor, maliban dun sa kalahating siya nag-donate. So, abangan natin, we'll give them time, although Minority Leader was demanding a breakdown of the expenses at 2 p.m. They were unable to provide it. So, I shall be waiting for the submission. In addition, we are also waiting with bated breath for submissions from COMELEC, documents that they have failed to provide so far. Ma'am, should the Senate encourage PBBM not to make PI an option? Hindi nakikialam ang legislative sa executive. Nasa executive yon. Kahit kapatid ko yon, syempre hindi tayo hihimasok sa trabaho ng iba. Yes po. Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban. Matapos yung EDSA, no? Talaga kung saan-saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Ma'am, sa tingin nyo, maharap pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero, sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat. Pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing ganon? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan talaga eh. Ma'am, yung demonyo ba? Baba? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong tanong, sunod-sunod. Mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo? Considering na si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the president and the vice president are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces.
Your last point, ma'am. Yes, can we allow other people to ask questions, please? What's your take on the challenge of former President Igo for BBM na pareho silang magsabay ng mag-drug? May ganun ba? Hindi ko narinig, pasensya. Wala akong alam sa drugs kaya hindi na ako sasama dyan kasi talagang sobrang ignorante ko riyan. Sila na mag-usap. Senator, yung testimony po ba ni Mr. Oñate kahapon, di ba dapat tapos na yung boxing since sa Lambino case, malinaw na kapag nakialam yung politiko? Hindi, pero mismo yung presidente nagsabi na tuloy-tuloy pa rin. Natuloy-tuloy pa rin yung PI. Tapos, hindi pa sigurado kung patay na yung PI initiative, pag-aaralan pa. At yun nga, yung COMELEC. Ano bang gagawin dun sa mga pirma na naibigay na? Ano bang gagawin sa mga taong gustong i-atras yung kanilang pirma? Meron bang sistema para i-withdraw yung signature? Lahat yan tinatanong ng tao Kasi yung nagbago ng isip, naliwanagan, na hindi pala ayuda yun, wala palang kinalaman sa batas yun, kundi yung konstitusyon. Hindi pala economic provisions, yung pinipirmahan nila, linilang pala sila. Lahat yan, mga proseso na kailangan suriin maigi ng COMELEC. Kasi ang labo pa hindi talaga maliwanag kung anong gagawin Pero ma'am, dahil nga po doon sa mga meeting with the Congress, may meeting with Speaker Romualdez, hindi po ma'am dapat basis na ito ng COMELEC to dismiss outright the whatever they are receiving kasi na may participation ng mga voters. Yes, I would have thought so. I asked the chairman that, given the very, very clear testimony, videos, photos, many of which we derived from the media, it's clear that the campaign was misleading and deceptive and even involved bribery. That being the case, they should dismiss outright and disregard all these signatures that have already been submitted. Ang liwa-liwanag naman, hindi naintindihan ng tao. Talagang binola sila, may kinalaman sa ayuda, na masasama sila sa listahan o bibigyan sila ng pera. Wala namang kaduda-duda, ang dami-dami nagsalita, at hindi lamang dito sa Metro Manila, andyan hanggang sa Cordillera, hanggang sa Mindanao. Walang linigtas, talaga naman lahat. Ginaslight tayo ng todo-todo. Pagkatapos niyan, tatanggapin ng COMELEC. Sabi nga ng COMELEC, these forms with all these signatures are mere scraps of paper until a petition is filed. Wala nga petition. Wala daw silang jurisdiction. Patanggap sila ng tanggap ng mga scraps of paper. Ika nga. Dapat tigilan na nila. At tigilan nila yung pagtatanggap, pero maliban doon, talagang itapon na yan, ibasura na lahat ng mga forms. Kahapon, di ba, isang advertisement lang daw, 55 million. So, hindi pa na-clear ng committee how much would cover the entire PI na ginagawa nila. Syempre, isang ad pa lang yon. Pag i-imprenta pa lamang ng forms, di ba, yung timbang ng 70 grams na papel, isang rim, di ba, nagbibilang tayo, kung ano pa, di ba. So, lahat yun, dapat siguro, alamin natin ang total cost nitong effort na to. Malaki-laki siya, no? Ang dami-dami ng gastos. But si Oñate ba has the capability financially to cover all the expenses? Sabi niya, kalahati lang yung sa 55 million. Parang reported ba? Mukha naman, bilyonaryo daw di ba? Hindi ko siya kilala pasensya, kaya hindi ko masasabi. Pero ang pagkakilala ko, pagkaalam ko, talagang bilyonaryo si Mr. Oñate. Ganun pa man, dapat hindi linilihim yung ibang donors, ano? Kasi may public record yan, may resibo yan, higit sa lahat, may donors tax yan, magwawala yung BIR, sikreto ba yan? Hindi nyo ba i-invite ma'am yung BIR to check niya kung may mga bayad niya at saka to see yung background meeting? Wala pa raw tax hindi ko nga maintindihan Titignan natin. Ma'am, si BBM, sabi po niya, is consulting po mga legal luminaries. That's correct. So, ano yung best mode for Chacha na walang tension between Senate and House? Where is the Senate sitting on here? Ano po yung mas gusto niyo? I'm sorry? Nasa ng Senate dito sa kung nag-aaral? Well, like I always said, unang-una,
hindi ako naniniwala na ang charter change ang pinaka-importanteng problema sa pangkaraniwang Pilipino sa mga araw na ito. Ang pinaka-importante ngayon, yung cost of living. Kaya mahal-mahal mabuhay ngayon sa Pilipinas. Hindi biro-biro maglagay ng sapat na pagkain sa bawat pamilya. Ang mahal-mahal ng gasolina, 280 naman ang tinaas. Ang dami nating gulo, pati sa PUB, wala pang plano matapos ang Abril. Sunod-sunod ang problema natin ng El Nino. Talagang tinamaan na kami at ilang pang mga probinsya. Sa tingin ko, yan ang pinaka-importante. O sige, sabihin na natin na kinakailangan harapin yung tsatsang yan. Hindi kami tutol sa Senado sa tsatsa. Di rin kami tutol sa PI o sa economic provisions. Ang tinututulan natin, itong sistema ng PI, na unang-una, walang batas, maliwanag kahapon. So, kailangan isabatas muna ang sistemang susundan. Hindi itong bara-bara na suhol, pilitan, takutan. Hindi naman tama yan. Nakita naman ninyo yung mga testigo, takot na takot, nanginginig. Nakabalot pa, nakamaskara pa, nakasombrero pa, kung ano-anong suot para lang hindi makilala. Takot na takot sa kanilang mga opisyal. Baka daw maghigante. Yan ang problema. Huwag naman ganun. Huwag naman takutan. Huwag naman ninyo sinasamantala yung kahirapan ng karamihang Pilipino. And mag-related lang dyan, may offers hapon ang House leaders for the Senate to adopt yung Chacha Dynamic natin bill. Tapos no questions asked, kaya adopt nila. Tapos tapos na daw Hindi ko nga maintindihan pa paano ba yon. Anong klase yon? How will we adopt it? Batas lang ba yan? Hindi ko naintindihan eh. Iba-iba yung proposal nila. Ang bawat umupo, iba yung sinasabi. Kaya hindi ko maintindihan. Iba rin dun sa sulat nung speaker kay SP. So, I don't actually understand what the proposal is at this point. Anong i-a-adapt? In what way? Because if you will look at Resolution 6, it's very clear that a 3/4 vote of each house voting separately is required. So, ibig sabihin, kung 3/4 vote, parang nag-con-as tayo, Constituent Assembly. Okay? So, yun ba ang sinasabi nila? Or yung alternative PI na nandun din sa sulat? for the Senate to adopt and for the Senate to approve it and the House to adopt. So currently it would be separate vote by the two chambers. Hindi ko kasi maintindihan yung ganong kalabo. Wala namang ganon sa saligang batas. Wala ring maliwanag na ganyan sa batas natin. Anong sistema yon? Con-as? I don't understand. I need to get the specifics. I'm sorry. Kung may ganong resolution din sa Senate, Well, yun ang pre-propose namin in the first place, di ba? Kaya nga may Resolution 6 ng Senado, magbubuo ng subcommittee under the Constitutional Amendments Committee at doon i-take up lahat ng mga issues, ikokonsulta yung mga legal, tapos gagawa ng batas na PI o kung anuman, or diretso na sa economic provisions. Pwede rin yun. Kaya iba-iba yung sinasabi eh. pero sa understanding niyo mo, so dun sa yung resolution na dito, ang understanding niyo, kung as po yung magiging setup dapat. Well, without its mentioning the term Constituent Assembly, it mentions 3/4 vote of each house voting separately, which is the definition of a Constituent Assembly, di po ba? Di ba con-as yun? Kasi 3/4 vote eh. Sir, si kahapon sa statement, sabi ni Speaker Martin, he wants to talk to you now so that matapos kung ano man yung misunderstanding or what happened. Are you willing to talk to the speaker? There's no misunderstanding. Ang liwa-liwanag. Dapat i-atras muna yung PI na yan. Itapon muna lahat ng mga forms na pinalagdaan nila. Yun, may pag-uusapan. Pero mismo ang Pangulo, sinabi na tuloy-tuloy pa rin ang PI eh. Pero ma'am, bakit po gano'n? Sabi ni Senate President Rubiri, nung nakausap nila si Presidente, nangako na mag-a-appeal, natigilan yung PI. Pero iba yung statement niya sa Vietnam, parang Hindi ko nga maintindihan eh. Speaker gone rogue ba yan? Nakakaaliw eh. Kasi
ba't hindi sumusunod sa Pangulo? Ibang usapan na yan. Ma'am Eileen, kasi sabi po ni Senate President Zubiri sa privilege speech niya, nagkausap sila, sabi niya, promise ng Presidente, a-appeal siya sa stop yung PI. Pero pagdating po sa Vietnam, sabi ni Presidente, pinag-aaralan pa. Kaya nga nalilito na tayong lahat eh. Kasi ang totoo, ilang beses nang binobola, linilindang, hindi lang ang taong bayan, kundi ang Senado. Parati na lang kami naiisan eh. Kasi unang-una, nag-usap na kami dun sa bicameral resolution. Di ba naka 2 rounds na yan? Pagkatapos, biglang rinatsyada yung PI. Pagkatapos, siningit pa sa budget, yung 12 billion additional panchacha daw sa COMELEC. Siningit dun sa BICAM. Ako may hawak ng COMELEC budget, ni hindi ko yan nakita. Nakailang meeting kami, subcommittee, plenary, never, walang nakabanggit ni minsan ng chacha. Bakit sumulpot yan? Laki-laking halaga, 14 billion total. Saan galing yan? Bakit ganun? Tapos, nagkaroon ng meeting, tigilan yung PI, Resolution 6, ayan, nag-agree yung Senado. Tinuloy pa rin, nakakaloka. Pumunta kami sa Malacanang, kinausap ang Pangulo. Ayan, lumabas yung sulat ni Speaker. Double talk na naman. Meron na namang Resolution 6, pero may alternative PI. Pinapipilitan pa rin. Saan ako maniniwala nito? Gustong-gusto ko nang maniwala sa kanila. Gustong-gusto ko na isang tabi to at gustong-gusto ko na magtrabaho ulit. Ano ba naman to? It's a complete and utter waste of time. This is useless. Ma'am, sorry, 2 questions on my part. But you agree with PBBM na i-consult muna yung legal luminaries to look for the best... Loud and clear na kahapon yung mga mismong author, yung ponente. Nagsabi na, liwa-liwanag eh. Santiago is the prevailing ruling. Ibig sabihin, kung yung kasong Santiago ang prevailing, wala pang batas tungkol sa PI. So, first order of business, let us craft a law that defines the procedure for the PI. Yun muna, di ba? Umpisa sa umpisa. Walang ganito. Senator, dapat po ba si Speaker yung diretso din magsalita na tigil na yung PI? Kasi kahapon, inamin niya na nag-a-advise nga siya sa mga nagtutulak ng PI. So now that he has admitted his role in the full process... Baka sabihin, nakikialam ako sa trabaho nila eh. Hayaan na natin sila. Pero para mas maging kapanipaniwala yung... Ibig mo sabihin, mas maniniwala sila kay Speaker kesa kay Pangulo. Parang ano ba nangyayari? Ang sabi niyo, concern mo, may sumisira sa administrasyong Marcos. Nakakasira to, di ba? We are expending unnecessary political, we are expending extremely valuable political capital, which may never be recovered again. I mean, wala nang mas mapalad sa mundo kesa sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan. Galing sa Diyos yan. Bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan na sinusuhulan ng tao, sinasamantala ang kamangmangan, linilin lang. Hindi naman namin gawain to eh. Hindi naman gawain Marcos to eh. Pero do you think nakikita ni President Marcos na may mga tao sa paligid niya na posibleng sumira sa kanyang administrasyon? Sana. And he is capable, ma'am, na kontrolin yung mga tao na yun na sumisira sa... Well, yun nga. Kaya nga pinagdadasal ko na yun nga, na matauhan siya kasi nga, hindi naman dapat palibhasa mabait yung isang tao, sasamantalahin mo. Ma'am, yung bang binabanggit yung demonyo ay babae o lalaking malaki? Kanina ka pa. Okay. Ma'am, sorry, isa lang. Kay Pangulong, sorry na tayo sa kay Pangulong Duterte lang, ma'am. He stands by his accusation that the president is drug addict. Hahanapin niya raw yung PDEA report. Kasi PDEA saying wala naman sa listahan si PBBM. Your comment on this na talagang all out na CPRRD against PBBM? Alam mo, hindi ako marunong sumagot dyan kasi hindi ko naintindihan yung usapin droga. Kaya naluloka ako sa banatan na yan. Sana sila na ang mag-settle niya na magkaintindihan. Hindi ko alam. Ma'am, merong i-move si President Duterte na magsasolicit ng signature. Oo. Tapos ang end goal, hiwalay yung Mindanao sa Pilipinas.
Actually, matagal na natin naririnig yan na mag-independent Mindanao na po. At sa ibang sektor sa Mindanao, dahil lagi natin na kakaligtaan, lagi silang lugi sa budget, sa development, talagang popular sa ibang sektor yung sentimentong yan. Kailangan ba, ano yung implication na nakikita mo sa Well, ang totoo, pag pumunta ka talaga sa Mindanao, taga Ilocos ako sa kalsada pa lang, awang-awa na ako sa kanila Talaga naman iilan lang ang kanilang mga kalsada. Yung iba, ginagamit pa rin yung mga pinatayo ng tatay ko. Luma-luma na, nakakaawa naman. Tapos may mga lugar na talagang hindi mo na maabot. Ang hirap-hirap ng puntahan. Tapos luging-lugi sila sa kuryente. Naku, talaga naman maaawa ka. Kaya yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. as is, where is muna, improvement na lang na governance? Well, para sa akin talagang historical injustice na ang makikita sa Mindanao. Dekada, centuries na hindi talaga pinapansin. Yes, their president tried to catch up, pero you can't catch up in 6 years no matter how aggressive the president from Mindanao was. The reality is you are catching up with centuries of injustice and inequity. But at this point, Senator, di niyo po susuportahan yung hope or Wag naman. Nakakaiyak naman na mawawatak-watak ang Pilipinas. Sobrang sakit naman yun. What can we expect from the Davao hearing? Well, I'm hopeful that more witnesses will surface with concrete affidavits and narrations of facts. So that's what we aspire to derive. However, the weather doesn't seem to be cooperating. They've suspended classes today in Davao, so I'm hopeful that things will improve very quickly. Pagkatapos nun, kinakailangan nga natin, tulad ng sinabi ko, yung hearing dun kay Attorney Anthony Abad, yung nakapirma sa ilalim ng form, para ipaliwanag niya sino siya at bahagi ba siya ng pirma, tapos yung et al. Kasi yun ang sinasabi ng pirma. Meron yung sinasabi ng pirma na sila naman daw ang nagpa-imprenta ng mga forms at pirma na ang nakasulat sa ibaba. Wala naman ko nakitang ganon, kaya humihingi rin ako ng kopya nun. Tapos, may mahabang listahan tungkol sa mga empleyado ng Congress. Kinumbidahan namin sila, pero wala namang pumunta. Inaanyayahan ko sila na pumunta dito, kahit yung mga empleyado na nag-text at nandun yung pangalan, pati yung cellphone numbers. Yung iba, chief of staff ng iba't ibang congressman. Yung iba, employees ng House. Yung iba, employees ng Office of the Speaker. So maybe they'd like to come forward and have the opportunity to clear their name. Pero wala pang sumasagot at ayaw naman natin pilitin hanggat kaya. Sana magsalita na lang sila ng kusa. Yung sa Davao ba, concentrated dun sa mga nakapirma sa Davao? Hindi lamang Davao, kasi yung iba sa Bukidnon, Cagayan de Oro, ang hirap kasi kung marami sila, tulad ng sinasabi ni Senator Bato, na napakarami, halos 1,000, alangan naman na ilipad natin silang lahat doon, mas madali na lang pumunta rito. So nagpadala na ako ng tao today, sa totoo lang, galing sa Senado, para maglikom na ng mga sinumpaan sa salaysay, interviewin na yung mga testigo, at alamin kung sino yung handang humarap sa hearing. At tignan natin. Napapaharapin nyo pa rin doon sila Oñate or totally ibang resource person? Hindi nga kami sigurado at inaanyayahan na lamang namin yung pirma kung nais nilang lumahok or magpadala sila ng kanilang Mindanao representative. Kasi sabi nila, nationwide naman daw ang napag-utusan nila. Di sana yung nakakaalam pumunta sa hearing at sagutin itong mga paratang at sinasabi ng iba't ibang testigo. But definitely, hindi sa Davao matatapos i-adjourn yung hearing. Meron pang susunod. Hindi, inaantay kasi namin yung Attorney Tony Abad. Very important yung kanyang testimony kasi siya yung nakapirma doon. Yung mga et al., di ba, Attorney Tony Abad et al. Yung mga et al, di ko alam Pinapaliwanag nila yung et al, sila raw yung et al Pero wala naman nakasulat Kaya malabo
Siya lang yung klaro. Si Atty. Abal, hindi pa pinapupunta sa Davao. Or kailan siya? Hindi, wala raw dito eh. Kaya nga inaantay namin eh kung kailan darating. Walang feelers? Ha? No feelers, ma'am, from Sumagot naman, nag-email back naman na wala raw siya rito sa bansa. Pero basta totoong tao siya, ma'am. Hindi ba kilala na natin yan? Naaalala ko siya bilang USEC ng DTI under Mar Rojas. Tama ba? Parang yun ang naaalala ko eh. Oo. Ma'am, yung sabi niyo kailangan nasisira yung admin na ang pangalan niyo. Yung sumisira si Speaker Romualdez, just to be clear, where are you referring? Hindi, itong mga away-away na to, ito nagkakagulo, eh talagang nalulustay ika nga yung political capital, di ba? Kasi ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Eh syempre nauubos yun kasi ang tao parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao at minsan tinatanong sa akin eh, ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? What can you say to criticisms na unity na nga lang daw yung pangako ng BBM administration na wala pa 2 years into the... Well, talaga namang nakakasama ng loob. Aaminin ko na masakit talaga. Pero ma'am, you don't see Vice President Sara resigning from the cabinet? Dahil dito? Palagi ko hindi. Hindi naman yun, matibay yun eh. At saka gusto niya yung trabaho. Gusto talaga niya na makapagtrabaho ulit. At yun nga, katulad ko, hindi naman mahilig sa gulo yun eh. Gusto magtrabaho lang eh. So yung friendship niyo, ma'am, hindi na-apektuhan itong mga... Hindi naman. Tapos may nagtatanong nga sa akin, yung nagulat ako eh. Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Eh nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsusorry na sa akin. Sabi niya, pasensya, sorry, gano'n. Sabi ko, naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay, pati yung ate niya. Eh syempre, talagang maintindihan ko naman. Ma'am, tama bang sabihin na nadi-disappoint kayo kung paano tumatakbo yung administration ngayon? Hindi. Given yung expectation Hindi naman lahat, ano. Sinasabi ko lang itong Chacha. Talagang parang nakita naman natin sa survey, 1% lang ang abala sa Chacha. Yung 99%, kayod pa rin. Todo kayod pa rin at ang abala nila siguro. Ang libangan natin, yung Katniel, Sara Labati versus Annabel. Mas type pa natin yun, at least katuwaan ano. Pero yung Chacha, 1% lang ang nag-aaksaya ng panahon. were you able to tell that to the president? Kung nagkita kayo? Kasi nakikita... Matagal na rin kami hindi nagkikita eh. Nakikita Kasi nga nagme-medical leave ako, hindi ako sumisipot sa mga family affair. Nagagalit nga nanay ko eh. Pero sa minsan, wala kayong... Sorry? Wala na kayong naging opportunity or short time para, payungan o pagsabihan ang... Well, alam naman niya yun eh. At saka dati-rati talaga pinag-usapan. Tinatanong ko nga sa kanya eh. Ano ba yung Chacha na yan? Ay nako, wag na tayo pumasok dyan. Tagal-tagal na usapin yan. Tapos mauubos ang oras natin. Eh, hindi na matututukan yung pagbangon ng ekonomiya. Hindi pa siya pangulo nun. Liwa-liwanag nun eh. Bakit mo kaya bigla nagbago? Ko alam. Ma'am, yung... Sige ba, isa lang yung kay lang sa speaker. So kasi may mga statement si speaker, yung mga congressmen and all. Welcome ba sila na umattend sa hearing? Okay lang. Basta may maidadagdag. Huwag namang dagdagan na lang at maging pugonero pa. Pero ano yun ma'am, open invitation or you send them formal invitation po? No naman. Kasi they're always welcome naman to the Senate. I see them all the time in the Commission on Appointments. There's never been an issue every time a congressman turns up. It's an opportunity to exchange views with the other house. Kahit ma-hijack yung hearing.
Kasi iba ng topic, so point of order lang at nagagalit yung ibang senador kasi marami silang pinaghandaan na mga topic at marami silang katanungan, hindi sila makatanong. Kasi ma'am, pag Ipit din eh, alam niyo kasi nasa session hall, isa lang kwarto natin dito. Kasi ma'am, pag nababanggit sa hearing ng Senate usually, ini-invite. So nabanggit po kahapon sila Speaker, Congressman Ko, so paano yun ma'am? Sinabi ko naman, they're welcome anytime, oo. Pero sabi ng mga congressmen kahapon sa press con, parang masama yung loob nila kasi hindi raw pinagsalita si Congressman Marcoleta. Ang haba nga ng salita eh. Gusto mo i-time ko? Sabi nila ma'am kahapon, parang binablock daw, hindi pinagsalita. Hindi, point of order lang ng mga kongresista natin, pagkat may isang paksa yung ating hearing, list na sa paksang yun. Yung ibang inuungkat ni Congressman Marcoleta, that is not to say that they were not cogent and important concerns, but simply that they were not the subject matter of the hearing. Pero overall, yung hearing kahapon, na-achieve naman niya yung mga dapat na na-elicit na information. Well, okay naman, di ba? Nakita naman ninyo. Tuwan-tuwa nga ako. First time ko narinig si Justice Ascuna eh. Bilib na bilib ako. Ang galing eh. 80 anyos na eh. Ganun pa kaliwanag ang isip at salita. Antindi. So he's a really valuable asset. And I'm also very grateful. I know Justice Carpio was extremely busy all day. But he made time to turn up and enlighten us, being the ponente of the Lambino case. That in fact that there was no intent at all to supersede or overturn the Santiago case. Ma'am, will there be additional parang photos or videos that you're going to show? Parang Secret. Yung highlight na lang na in-expect natin sa Davao hearing. Actually, yung Davao hearing, simple lang eh. Mangongolekta lang ako ng testigo para mas maliwanag. Kasi nga, nakita naman ninyo, takot na takot eh. Puros nagtatago, nakabelo, naka kung ano-anong costume. Nakakatawa nga eh. Ma'am, may basis nyo para sabihin, ibasura lahat ng naisubmit na pirma sa COMELEC. Naniniwala na ba kayo na? Hindi, para maliwanag, di ba? The end na muna, itong mga form na to. Pero posible doon, yung iba legit naman at hindi lahat binayaran sa simula. Paano magiging legit doon? Hindi ko maintindihan paano magiging legit eh. Nakita naman natin, yung mga testigo natin, ni isa nakakaintindi kung anong pinirmahan nila. Yun ang problema kasi dapat maliwanag sa tao at galing sa tao ang mga issue. Eh samantalang di nga nila maintindihan. Ano daw? Unang-una, English ma'am. Ikalawa, voting jointly, malay nila kung ano yun. Di ba? Kasi ang pagkasabi, economic ek-ek. Nung dumating, voting jointly. Wala namang kinalaman sa economic. Eh walang maintindihan yung tao, hindi nila maintindihan talaga. Ang naintindihan lang nila yung ayuda at yung pangako ng pera. What do you hope to achieve after this hearing? Meron bang Aling hearing? yung sa Senate? What are you referring to? Sa PI. Sa PI. So, merong yung possibility of some politicians being held liable in case proven na Well, ideally, well, it's always in aid of future action, oversight, or legislation, di ba? Hindi naman kami korte. So, yun ang parati nating iniisip. Unang-una, naging maliwanag na kinakailangan may bagong batas tungkol sa PI. So, natumbok na natin yan, maliwanag yan. At ikalawa, may nangyari talaga na signature buying. Mukhang maliwanag naman talaga yon. Natumbok naman yung kahapon. At may kinalaman ang ilang opisyal. Yun ang maliwanag. Ngayon, yung iba pa doon, maliban pa doon kung sinong paparusahan at sino ang liable administratively or civilly or criminally, di pa natin alam. So, kinakailangan tuloy-tuloy muna yung investigasyon hanggang matapos yung pakay ng aking resolution. Dalawa yun eh. Dalawang resolution, 902, 903. Yung isa, yung tungkol sa batas, yung 903, sa palagay ko, maliwanag na yung 903 na kailangan pa ng bagong batas para
saad yung tamang proseso ng PI. Kasi first time natin to, samantalang yung CONCON at CONAS, medyo may karanasan na tayo riyan. Yung 902, yung una kong resolution, yung tungkol sa signature buying, yun ang hindi pa halos maliwanag. Ma'am, may narinig po kayong concern from the Foreign Chamber of Commerce regarding this political squabble between Senate and House of Representatives. I think it's not a squabble. I wouldn't demean it that way. It's a very, very serious constitutional concern. But certainly, sa lahat ng ayaw ng negosyo, yung unpredictability. Gusto nila tuloy-tuloy. Pareho yung legal framework, maayos ang regulatory infrastructure, tuloy-tuloy ang negosyo, ang batas, ang administrasyon. Ayaw talaga nila ng alitan. Mas lalong wala talaga ang foreign investment pag magulo. Initial direction na sa magiging committee report sa itadraft nyo. Well, sinabi ko na maliwanag para sa akin na kinakailangan magtrabaho muna tayo at gumawa ng bagong batas kung saan maliwanag ang gagawin sa anumang PI na susunod. This will set parang guidelines. Yeah, it has to be a very, very clear-cut law. Unang-una, yung batas natin ngayon, ang liwaliwanag, kontra sa konstitusyon, dun lang sa timeline, 45 days to 90 days. Yung sa atin, 60 to 90 days, mali na kaagad. Alam natin, pag hindi sumusunod sa konstitusyon, unconstitutional, di mali na yon. So we really have to start from scratch. Gawin muna natin, tulad ng sinabi nila, gawin muna natin trabaho natin. Ma'am, you're open to PI, but if you have it your way, no cha-cha. Is that... No. We're open to anything. If the president deems that it's very, very important, even if, in my personal opinion, it is not the most urgent or the most important subject for the Filipino family today, if the president deems it absolutely urgent and important, we are not in any way against any charter change or CONCON or CONAS or PI or even the economic provisions. I'm sorry, just clarify ko lang. Doon sa gathering signatures, doon po sa itadraft nyo na batas, magkakaroon din ng expiration date yung mga magagather na signatures. Hindi pa namin napapag-usapan, pero parang tama naman dapat na ganun. Hindi naman forever and ever. Mamaya namatay na yung tao, nagbago yung isip, naglipat ng lugar. Kung botante nga pinapaltan yung registration, bakit yung pirma niya forever and ever? Tama ba yun? Ma'am, yung lang, doon sa, di ba sabi niyo may 12 billion na biglang nailagay sa COMELEC and you will sponsor the budget. Ano ang dapat gawin doon sa biglang sumulpot na 12 billion pesos na ito? Yun na nga, yun ang pinag-uusapan. Dapat isoli yan sa National Treasury, Or dapat talagang isaayos yan. Hindi naman pwedeng i-shift yan para sa national elections yung sa ating midterm elections. Kasi, di ba, hindi naman pwedeng palipat-lipat yung mga pondo. May 2 billion preparations for 2025. Pero yung 12 billion, talagang nakasabi pala doon, Chacha Hindi man pwede yun. Kung wala ng Chacha, ibabalik yun. Pero, constitutional body ito, so hindi naman sila nagsusoli. So, tignan natin. Pero dapat, i-reserve na nila doon sa talagang kinakailangan ng COMELEC. Nung ako, naghihiring niyan sa subcommittee, marami talaga silang hinihingi. Halos 17 billion kung total isusuma mo. Dahil ang hinihingi nila, opisina, na naintindihan ko. Kasi, parati nilang squatter yung COMELEC sa City Hall, sa Kapitolyo. Tapos, ang kanilang salary grade, ang baba-baba, panahon na itaas. Tapos, humihiram sila ng mga empleyado sa iba't ibang mga opisina. Talagang hindi tama yun. Paano na masasabi na objective, fair, and not aligned ang COMELEC? Pag masyado silang beholden sa LGU, nanglilimos sila ng lugar, ng papel, ng sasakyan, talagang nakakaawa sila. So, maganda, itong 12 billion, ibalik natin sa COMELEC, dun sa talagang kailangan nila na hindi Chacha. Pero according to Senator Gis,
Yes, ang COMELEC nga, kasi nga, normally, ang mangyayari dyan, ibabalik sa National Treasury. Pero, in as much as it's a constitutional body, talagang nasa kanila na yung pera, sa kanila na. So, ang suggestion ko, scrap muna itong tsatsang to, palibasa hindi nga tayo maliwanag kung paano yung process ng PI, at itong 12 billion, ibigay na natin sa mga empleyado, aumentohan na yung sweldo, dagdagan na yung kanilang mga building o kaya yung paupahan para kanila na at tunay na objective, detached, and non-aligned ang COMELEC.